Tol, magandang araw po sa ating lahat. Tahimik lang po tayo ngayon na mag-i-intro. Sa bidyong ito ay hindi po natin kasama ngayon si Benjo dahil baka po hindi natin makausap yung kaibigan ko po na ermitanyo na nanggagaling pa sa Biringan. Dito po malapit yung portal po ng kaibigan po natin na ermitanyo at dito rin po siya nagpakita nung huling vlog po natin. At nagbibigay po siya ng misyon noon na puntahan ko po ang ilalim ng tulay. Noong pong mga panahon na marami pong piniperwisyo ang mga aswang sa ilalim ng tulay. At ngayon po, yung anak po ng aswang na nanggaling po sa bahay at nakapasok po sa kisame, kaya po pala siya ay sumasalaki sa atin ay siya po ay naghihigante. At ngayon po ang ipinaghihiganti niya ay ang kanyang anak na hanggang ngayon daw po ay hindi nakakalakad dahil naorasyonan ko daw po ito. Sa tingin ko po ang makakatulong po sa problemang ito ay ang kaibigan po natin na ermitanyo. At siya po ang makakapagpagaling dito dahil siya po ang nagbigay ng kakayahan sa akin upang lumaban po sa mga aswang po na mga pinaghaharian po ng mga diablo. Kaya po pupunta tayo dito at sana po ay makausap po natin siya. So ngayon mga tol, no, hindi na po natin patatagalin ang bidyong ito. Sana po ay wala pong maraming patibong na nakaumang po dito sa mga dadaanan natin. Yun lang po mga tol, tara na po. Mga tol, malayo-layo na rin po yung nalakad natin at medyo nakakapagod na po, pero hindi na po mahalaga sa akin yun. Ang mahalaga po ay mapuntahan po natin ang kaibigan po natin na ermitanyo sa nakakaba po na daan na to. Ayan po mga tol, dati po nung pinuntahan po natin to ay malalim po yung tubig nito. Ngayon po kasi ay tag-araw. At tinan nyo po mga tol, yung nilakad po natin, malayong malayo na po talaga sa bahayan yan. At may mapapansin po kayo dito mga tol na mga hose po ng tubig. Tama po kayo mga tol, yung mga nambabas sa atin noon. Hose po talaga to ng tubig. Ito po ay nakakunik po sa taas na taas po ng bundok na to na may agos po. At yung mga tao po kasi sa baba ng bundok na to na malayong malayo naman po dito, kung na lang po ng sasakyan yung naririnig natin talaga, ay doon po yan supply sa kanila. At pag may nasisira pong hose dito, doon lamang po may umaakyat po na nag-aayos. Kaya po halos hindi rin po talaga to napupuntahan ng tao kung wala pong masisira na hose po na yan. Kasi bawat hose po na yan ay may supply po sa bahay po doon sa may baba ng bundok. Kung ilan po yung hose na yan na nakikita nyo, ganun lang po karami yung may bahay dito sa may baba. Ayan mga tol, mag-iingat po tayo sa mga ganitong lugar. Lalo na po dito ay may nararamdaman po ako dahil binigyan po ako ng kakayahan ng kaibigan natin na duwende. At kanina po ay may nakita po akong bata dito po malapit sa taas po ng bundok na ito. Pero bigla na lang po siyang nawala. Hanggat meron pa po tayong kakayahan nakakita ng iba't ibang nilalang na pinagkaloob po sa atin ang kakayahan na ito ng kaibigan po natin na duwende, ay nagpapasalamat po ako at ipapatunay ko po sa inyo kung ano man po ang akin mga nakikita sa pamamagitan po ng pagbablog. Yung ganitong puno po mga tol, yan po ay tinatawag na tibig. Yan po ay kala po ng iba kinakain po ang bunga niyan, pero meron na po dyan mga namatay dahil nalason. Kaya po mag-iingat po kayo sa mga ganitong bunga. Parang mansanitas po siya. So ngayon mga tol, no, malapit na po tayo mga tol. Dito ko po siya huling nakita. Tara mga tol. Sa lahat po ng elemento na naririto ngayon, ako po ay nagpapasintabi sa inyo at nakikiraan po bilang pagbibigay galang. Dahil po sa eksplorasyon na ito, ako po ay naparito. Dahil gusto ko po kasing kausapin ang aking pong kaibigan na ermitanyo na nanggaling pa po siya ng Biringan o nasa Biringan. Huwag po kayong mag-alala dahil wala po akong masamang intensyon sa pagparito sa lugar na ito. Sa ganitong lugar po kasi mga tol, no, nagpapasintabi po tayo dahil marami po na mga elemento na hindi po natin nakikita na baka po mapagkatuwaan po tayo. At nagproteksyon na rin po tayo kanina mga tol. Baka kasi akala nila ay may sadya tayo sa kalikasan, lalo na po sa mga puno po na nakapalibot dito. Ayaw na ayaw po nila na pinakikialaman po yung mga tinitirahan nila, lalo na po yung mga kapre. Ngayon mga tol, ay stand po natin ang ating pong camera at susubukan po natin tawagin ang kaibigan po natin na ermitanyo upang atin po siyang makausap. Ngayon po mga tol, sa wakas po ay na-stand na po natin ang ating pong camera. At kung alin po yung nakikita nyo na harapan na to, dito po yung portal po ng kaibigan po natin na ermitanyo mula pa sa Biringan. Ang sabi niya po noon sa akin, kung natatandaan nyo po sa mga iba pong nakasubaybay nito,
Ang sabi po niya ay isa raw po siyang ermitanyo. Pero duda po ako noon sa kanya dahil ipinagpapalagay ko po noon na isa po siyang engkanto. At dito po siya mismo sa bato na to mismo lumitaw nung nakaraang vlog po natin. Ginamit ko lang po noon ang aking pong kakayahan na ibinigay po sa akin na duwende para po siya ay makausap at makita. Ngayon po mga tol ay susubukan po natin ang kakayahan po na ito upang makausap po natin siya sa pamamagitan po ng aking kakayahan. Ngayon mga tol ay na-stand na po natin ang ating pong camera. At ngayon po ay susubukan po natin na tawagin at kausapin po ang ating pong kaibigan na ermitanyo. Dahil nung nakaraan po ay dito po siya mismo nagpakita sa batong ito. At ngayon po ay kakausapin po natin siya sa pamamagitan po ng aking sasambitin ng mga salita upang siya po ay makipag-usap sa atin at ako po ay kanyang marinig. Dito po mismo ang portal po ng kanyang lagusan patungo po sa Biringan. At ngayon, kaibigan kong ermitanyo, gamit ang aking kakayahan na ibinigay sa akin ng aking kaibigan na duwende upang makipag-usap at makita ang iba't ibang nilalang, lalo na ang nilalang na kagaya mo. Ngayon, ikaw ay aking tinatawagan sa pamamagitan ng aking kakayahan at salita na napakabisa na aking sasambitin. Ikaw ay aking kakausapin ngayon. Alasalaha, Omepobo, Esedise, Ligumin, Solomisas. Kaibigan, magpakita ka at makipag-usap sa akin. At ang pakay kong ito ay para sa mabuti. Surka, urka, hak. Ngayon, aking kaibigan na ermitanyo o isa man engkanto, hindi na mahalaga ito. Gusto ko ngayon na ikaw ay makausap. Lumitaw ka po sa aking harapan. Ngayon din. Ayan na po siya mga tol. Limitaw na po siya. Ayan na po siya mga tol. Salamat po, kaibigan ko ermitanyo. Hindi ko po maintindihan kung bakit ganitong kaba at panginginig po ang aking pong nararamdaman. Mabuti na lamang po ay sanay po ako na makipag-usap sa mga kagaya mo dahil noon po ay nakausap na po kita. Susubukan ko pong ikalma ang aking pong sarili sa pagkakataong ito, kaibigan kong ermitanyo. Opo, kaibigan kong ermitanyo, mahalaga po ang aking pong sasabihin. Ang sabi niya po mga tol, gamit po ang aming kakayahan para po kami ay makapag-usap. Ay bakit ko daw po siya tinawag? Ano daw po ba ang aking kailangan sa kanya? Simple lang po, mahal kong ermitanyo o isa nga bang engkanto. Kaya kita tinawag ngayon dahil may mahalaga po akong sasabihin sa iyo. Ang sabi niya po mga tol, ano daw po ba itong mahalaga kong sasabihin? Kaibigan ko pong ermitanyo. Kasi po, nung mga nakaraang gabi ay may namasok po sa amin na aswang at nagdaan po siya sa itaas ng bahay at nakapasok po siya sa kisame. At muntik na niya po kaming atakihin at mapatay. Dahil po dito ay gumawa po kami ng pain at nag-umang po kami ng manok at siya po ay aming nahuli. At nagulat po ako sa akin pong nalaman. Ang sabi po ng aswang, siya daw po ay naghihiganti sa akin dahil daw po siya ay isa sa mga aswang sa ilalim ng tulay. At ang kanya daw pong anak ay nanganganib daw po ngayon ang buhay dahil daw po sa aking orasyon hindi pa rin daw po nakakalakad. Ngayon po kaibigan ko pong ermitanyo, kayo po ang nagbigay sa akin ng kakayahan kung paano ko po sila lalabanan. Maaari pa po bang gumaling ang anak po ng aswang na ito? Dahil po gusto niya pong magbago ang kanyang anak at ang gusto po niya ay makasama ito at manumbalik po sa normal nang magkasama daw po sila ulit na buo ang kanilang pamilya. Nagulat po ako sa sinabi mo, kaibigan kong ermitanyo. Ang sabi po ni kaibigan ko pong ermitanyo ay wala daw pong imposible
sa kanila pong kakayahan. Yun po ang sabi niya. Alam ko po kaibigan, dahil kayo po ay napakahiwaga at napakapambihira po ng inyong kakayahan. Paano ko po ba siya matutulungan kaibigan? Ang sabi po ng kaibigan ko pong ermitanyo mga tol, ay madali lang daw po ang paraan na ito. May ibibigay daw po siya sa akin, nagamot daw po na panlunas sa anak daw po ng aswang na sumalakay sa akin. Yun po ang sabi niya. Pero kailangan ko po ba na maipaluwa po ang kanya pong itim na bato na tangan, dahil siya po ay may impluensya din po ng pagkaaswang at asa ilalim po siya ngayon ng tulay. Ang sabi niya po sa akin mga tol ay pakiusap, tulungan mo siyang magbago, dahil yun naman ang binigay ko sa iyong misyon, at ang misyon na ito ay walang hangganan. Yun po ang sabi niya. Maraming salamat po kaibigan ko pong ermitanyo. Oo nga po, naalala ko po ang binigay mo po sa akin na misyon sa ilalim ng tulay na pagsugpo po sa mga aswang para po sila ay matulungan na manumbalik sa pagiging tao mula po sa impluensya ng mga diablo. Sabi mo nga po sa akin noon ay tulungan ko po sila. Ano po ba ang gusto mong gawin ko sa mga aswang po sa ilalim ng tulay? Dahil sabi po ng aswang na nahuli ko ay marami pa daw po sila doon ngayon sa ilalim ng tulay, at mga nagsibalikan na naman daw po ang mga nabulabog ko noon, at naninirahan daw po ito sa ilalim ng tulay. Ang sabi po mga tol ng kaibigan ko pong ermitanyo, oo nga daw po, alam niya daw po ang bagay na ito. Dumami na naman daw po sila ng dumami, at ngayon daw po ay naghahasik na naman daw po sila ng mga kasamaan. Tulad na lamang daw po sa kabila po daw na area ng mga aswang na yon ay meron daw pong farm daw po ng babuyan, ay halos daw po nauubos na dahil inaatake daw po ng mga aswang na ito. Ang kinatatakot daw po ng kaibigan ko ermitanyo ay mamasok na po sila ng bahay, at tao naman daw po ang kanila pong punteriyahin. Huwag ka pong mag-alala kaibigan ko ermitanyo, ipagpapatuloy ko po ang misyon na aking nasimulan na mula sa ilalim ng tulay. Gayon pa man na ako pa rin ay nanginginig dahil ikaw ay aking kaharap ngayon o aking kausap. Dahil sabi mo nga po sa akin noon, isa ka pong mahiwagang ermitanyo lamang na taong katulad ko na may mga tangan na napakalakas na kakayahan ng mga mutya at mga medalyon. Pero ganun pa man, hindi na mahalaga sa akin ito kung totoo nga bang isa kang ermitanyo o isa kang engkanto, dahil ang mga katulad mo ay mga engkanto sa itsura, pero kung sinasabi mong isa kang ermitanyo, ako po ay naniniwala. At para sa kabutihan naman po ang pinapagawa mo sa akin, noong mga nakaraang buwan po kasi ay marami po akong hinarap na pagsubok. Kagaya na lamang po nung nag-usap kami ng aking pong kaibigan na duwende, at hindi po mabuti noon ang kanila pong kalagayan, dahil marami rin pong masasamang tao na mga mangkukulam, na mga nag-i-interest po sa mga punso po ng duwende, at ginagawa po ang mga duwending katulad ng duwending puti na kaibigan ko na gawin pang paswerte, at kinukulong po sila sa bote. Ang mga mangkukulam pong ito ay may mga kaibigan po na duwending itim, kaya po nila nagagawa ang masasama. Ngayon kaibigan ko ermitanyo, na halos nakakabalik na po ako sa dating lakas at sigla, at ang mga palipadhangin po na nanggaling po sa mga masasamang mangkukulam, lalo na po sa mga nanunood po na may kakayahan po mangulam ng palipadhangin, ay nabunot ko na po sa aking katawan, at ngayon po ay balik sigla na po ako, at ngayon po ay haharapin ko po ang pagpuksa sa mga kasamaan sa ilalim ng tulay. Ang sabi po mga tol ng kaibigan ko pong ermitanyo ay susuportahan daw po niya ako sa misyon na ito. Huwag ko daw pong titigilan hanggat hindi ko daw po natutulungan ang mga tao daw po na pinaghaharian ng mga diablo sa ilalim ng tulay, at sila daw po ay tinatawag na mga aswang. Opo kaibigan ko pong ermitanyo, gagawin ko po sa abot ng aking makakaya ang misyon na ito. Maraming salamat po, at pasensya na po kayo sa abala aking pong kaibigan na ermitanyo. Ang sabi po ng kaibigan ko ermitanyo ay walang anuman daw po. Lumapit daw po ako sa kanya at kuhanin ko daw po sa likod ng kanyang kamay ang gamot daw po na makapagpapagaling
sa anak daw po ng aswang na akin daw pong na-encounter sa may bahay. At pagkatapos ko daw pong maalisan to ng itim na bato, ay ipakain ko daw po sa kanyang bibig para daw po siya ay tuluyan ng gumaling. Opo, kaibigan ko ermitanyo, masusunod po. Pupunta na po ako dyan sa'yo, kaibigan. So mga tol, pupunta na po tayo. Nakikita niyo po ba mga tol yung kaibigan ko pong ermitanyo? Siya po ay kamukhang kamukha din po ng engkanto po na nakita po natin na kaibigan din daw po niya. Yun po ang sinasabi sa atin ng engkanto na yon. At sila daw po ay mula pa sa Biringan. At ang ermitanyo po ito ay mula rin sa Biringan. Ibig sabihin po magkakasama po sila sa Biringan. Siguro po ay iba-iba lang silang ng lugar doon. At ngayon po mga tol, ito pong ermitanyong kaibigan ko ay meron po siyang portal dyan sa malapit dito. At ang engkanto naman po na nakausap natin sa Balete ay may mga portal po sila na iba't iba sa mga iba't ibang lugar. Kaya po sila nakakapagpakita sa mga tao na may kakayahan. Ngayon po mga tol ay lalapitan ko po siya. Sana po ay wala po sa atin mangyayaring masama sa paglapit po sa kanya. Hindi na po natin patatagalin to. Lalapit na po ako mga tol. Lalapit na po ako. Kaibigan ko po ermitanyo. Maraming salamat po. Matututigan po ng malapitan. Tunay nga po ito pala. Ang initong itsura sa malapitan. At nakakatakot po. Ganun po man po. Siguro po, iba lang po kayo sa amin ng mga tao. Ganun po man, kaibigan ko ermitanyo. Pwede ko na po bang makuha ang gamot po na iyong binibigay? Salamat po, kaibigan ko ermitanyo. Mga tol, sa wakas po, ay nakuha ko na po at nandito na po sa bag ang gamot po na binigay po sa akin ng kaibigan ko ermitanyo upang mapagaling po ang anak po ng aswang. At sana po ay matagumpay po ang ating maging misyon sa ilalim po ng tulay. At magsisimula na naman po ang ating misyon na tanggalan po sila ng kasamaan at sumpuin po sila mula sa kadiliman upang sila po ay masagip sa mga dyablo. Salamat po, kaibigan ko pong ermitanyo. Sa totoo lang po mga tol, no, umalis na po ako agad sa tabi niya dahil halos napakalakas po. Nararamdaman ko po yung kakayanan niya, napakalakas po. Isang pitik niya lang po siguro sa akin ay tuturit po ako ng napakalayo at napakahiwaga po ng kanilang mga kapangyarihan mga tol. May mga tangan po siya na mga mutya po, saka po mga medalyon na napakalalakas. Yan mga tol. Sige po, kaibigan ko ermitanyo. Ngayon po ay uuwi po ako ng maayos. Maraming salamat po sa iyo pong pagpapaunlak at pagpapakita sa akin. Ay, ayan mga tol, nawala na po siya. Bigla lang po siya naglaho. Kaibigan ko pong ermitanyo, hindi nyo na po ako nahintay na umalis at bigla po kayo naglaho. Pero ganun pa man, salamat po talaga. Ayan po mga tol, napakabilis po niya nawala. Siguro po ay bumalik na po siya sa lugar po niya, kung saan po ay sinasabi niya ang sa lugar daw po ng Biringan. Maraming salamat po mga tol at abangan nyo po ang atin mga update sa mga vlog natin. Keep connected po mga tol. Salamat po.